AY1071AY. Nagulat, lahat ay agad na nagsimulang magtipon sa paligid ng mga sumisigaw na batang babae habang tinatanong, ano ang nangyari? Tandang pananong tandang padamdam panipik. Gayunpaman, ang sagot sa katanungang iyon ay kaagad na linino sa sandaling tumingin sila sa direksyon ng mga batang babae na nagsisisigaw na nakatingin sa mata. Nakahiga sa dun ang dalawang patay na katawan. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, ang mga bangkay ay tila sila ay sinipsip ng tuyo, na ang kanilang balat ay nakadikit ng mahigpit sa kanilang mga torsos matapos na masipsip ang lahat ng kanilang mga panloob na likido. Iyon ay sina Minnie at Juan. Sumigaw ng isang tao mula sa loob ng search party na kinikilala ang mga damit na suot ng mga bangkay. Paano ito nangyari? Kalahating oras na lang, sabi ni Professor Yale. Kahit na ang propesor ay may maraming karanasan sa kanyang larangan, hindi niya maiwasang madama na ang kasalukuyang paglipas ng mga kaganapan ay ganap na hindi makapaniwala. Ang paningin ng dalawang patay na katawan na nag-iisa ay nagpatayo ng kanyang buhok. Panipi tuldok. Ito ang Caprenani. Narito siya, nauutol na yutal ng Master of the Desert bago sumubo. Narinig iyon, lahat ay lalong natakot, na hinihimok silang magsama-sama. Lumapit ka sa akin, Gia. Dito ka lang sa tabi ko. Sigaw ni Win, takot sa boses niya. Samantala, ang Master of the Desert, na nakaluhod na, ay nagsimulang manalangin, dadaan lang kami, Caprenani. Wala kaming ibang intensyon, mangyaring patawarin kami. Panipi, narinig iyon, sinumang kaagad na nagsimulang gayahin ang kanyang mga aksyon, na inuulit ang eksaktong parehong mga salita na ginamit ng may balbas na tao. Gayunpaman, simpleng lumakad si Gerald papunta sa dalawang bangkay at pagkatapos tignan, sinabi niya, ano ang Caprenani? Ginawa ito ng isang hayop lamang. Panipi, ano ang sinabi mo? Kalokohan. Ikaw ay isang batang lalaki lamang na hindi alam ang anumang mas mahusay. Mas mahusay mong panuulin ang iyong dila o ikaw ang magiging unang taong papatayin ni Caprenani. Saway sa Master of the Desert bilang kapalit, malinaw na pakiramdam na ang mga salita ni Gerald ay masyadong pabaya. Panuulin ang iyong dila o ikaw ang magiging unang taong pinatay ni Caprenani alternasyon. Kaagad na sinabi ng Master of the Desert na iyon, isang mahinang boses, na halos walang pinaghalong hangin at buhangin, ang narinig. Ang bawat isa ay nakinig sa takot habang ang malasakit na tunog na parang bata ay paulit-ulit. Ang katotohanang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng kalangitan sa gabi ay nagsilbi lamang upang makaramdam ng higit na katiyakan sa kapaligiran. Sa sandaling iyon, nakahawak sa hininga si Professor Yale at ang iba pa habang nakatingin sa malapad ang mata sa likuran ni Gerald. Be kuya, maingat, may nasa likuran mo. Binalaan pareho sina Gia at Meredith habang sabay silang tumayo, napakalaking takot sa kanilang tinig. Nagkaroon na ng magandang kutob si Gerald kung ano ang isang bagay na iyon. Nabunggo na siya nito kanina, at pagkatapos ng paglingon upang masulyapan ang halimaw, tama ang hula niya. Ang halimaw mismo ay may berdeng mga mata at magulo ang buhok, at ito ay kasalukuyang gumagapang mula sa isang dun. Nakatayo ng patayo, kamukha niya ang isang tao sa unang tingin. Gayunpaman, mas malapit ang inspection, tiyak na malalaman ng sinuman na siya ay anupaman. Paulit-ulit pa rin sa parehong linya mula dati, nagsimulang dahan-dahan si Caprenani sa pag-crawl patungo kay Gerald gamit ang kanyang mahabang dila, na puno ng mga hilera ng barb dito at paminsan-minsang hinihila sa buhangin, nakabitin. Si Caprelaya. Nauuto ang Master ng Desert sa takot habang siya ay agad na nagsimulang kotoang bago siya. Buong gabi at araw na kita hinahanap, alam mo. Kaya't sa wakas ay napagpasyahan mong ipakita muli ang iyong sarili. Sigaw ni Gerald, malamig. Medyo totoo lang, sa bilis ni Gerald, mas maaga niya itong napagdaanan ang gitnang punto ng disyerto. Gayunpaman, hindi nagtagal, natuklasan niya ang pagkakaroon ng Caprenani. Sa ilalim ng normal na pangyayari, nilumpasan lang sana ito ni Gerald upang makapunta na siya. Gayunpaman, hindi ito normal na pangyayari. Kung tutuusin, nasa likuran niya pa rin si Gia at ang kanyang pangkat. Pinangangambahan ni Gerald ang kaligtasan ni Gia dahil para sa isa, tila mas gusto ng hayop na umatake sa mga turista. Pangalawa, masasabi rin niya na ang hayop ay hindi isang bagay na madaling makitungo ng ordinaryong tao.
Sa pag-iisip na iyon, makakabaliktad lamang siya upang hanapin si Gia. Nang tuluyang napagtanto ng hayop na si Gerald, pinuno ng galit ang berdeng mga mata nito nang tumulo ang berdeng laway mula sa nakanganganyang bibig. Umalis ka na, lahat kayo, haharapin ko siya, utos ni Gerald nang lumingon siya para tignan si Professor Yale at ang iba pa. Habang si Professor Yale at ang iba pa ay agad na tumango, si Win mismo ay naglabas ng isang pistola mula sa kanyang bulsa bago sinabi, isa lamang itong hayop, hindi ba? Ano ang takot sa inyong lahat? Huwag kang mag-alala, Gia. Paprotektahan kita. Tingnan mo akong patayin siya. Panipi, dahil sa pagiging egoiste niya, tiyak na hindi pinapayagan ni Win ang kanyang karibal na nakawin ang kanyang pansin. Sa pamamagitan nito, hinabol niya ang halimaw at hinayla ang gatilyo. Bagaman tumama ang bala sa marka nito, si Caprenani ay bahagyang nahimatay sa pag-atake. AY1072AY. Tulad ng naunang sinabi ng Master of the Desert, ang halimaw ay malapit sa hindi tinatagusan ng bala dahil sa matindi nitong balat. Ano? Sigaw ni Win, natigilan. Kahit na hindi ito nasaktan ng bala, nagalit ang hayop sa atake ni Win. Sumisiksik patungo sa kanya, tumayo ang hayop at hinawakan si Win sa kanyang kwelyo bago itapon sa hangin. Makalipas ang ilang segundo, natagpuan ni Win ang sarili na bumabangon pabalik sa buhangin. Makalipas ang isang maikling sandali, nagsimula na rin siyang maglabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Gaano kalakas? Nauutol na Professor Yale na namumutla sa takot habang pinangunahan niya ang kanyang pangkat ng mga mananaliksik patungo sa likuran. Nang wala sa daan si Win ngayon, muling humarap ang hayop kay Gerald, ang pangunahing target nito simula pa lamang. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya, naramdaman na niya kung gaano siya katindi at mabisyo ay si Gerald. Sa sandaling sumugod siya sa kanya, pinabalik siya ni Gerald ng isang malakas na sipa. Bagaman ang hayop ay may makapal na balat, si Gerald ay isang semi-great master pa rin. Sa madaling salita, walang paraan upang mahawakan ang panloob na lakas ni Gerald. Bumagsak sa lupa pagkatapos ay naglabas si Caprenani ng isang nakakatakot na hiyawan. Ngayon pakiramdam ng higit pang pagkabalisa, ang hayop ay nagsimulang klawang sa buhangin sa lahat ng kanyang apat na mga limbs. Sa sandaling iyon, si Gia, na tumabi kasama si Meredith sa halip na tumakas kasama ang iba pa, kinakabahan na sumigaw, "Bi kuya! Mag-ingat ka!" Narinig din ang boses nito, biglang lumingon ang hayop upang titigan si Gia. Sa loob ng isang segundo, tila nag-isip ang hayop habang kumukuha siya ng isang dakot na buhangin at itinapon ito kay Gerald. Habang iniiwasan ni Gerald ang pag-atake, ang hayop ay tumakbo patungo kay Gia. Ang susunod na alam ni Gia, nakatayo na sa harap niya si Caprenani. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang hayop ay ganito katalino. Upang isipin na siya ay manipulahin sa kanya sa pag-iisip na siya ay tungkol sa pag-atake sa kanya kapag sa aktwal na, siya ay pagpunta. Para sa Gia, sa oras na napagtanto ni Gerald ang lahat ng ito, kapwa sina Gia at Meredith ay nakuha na ng hayop. Pagkakita niyon, tumakbo si Gerald patungong Caprenani bago itapon ang isang napakabilis na itim na bagay na diretsyo para sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang hayop ay hindi mukhang masyadong apektado at nagmadali na tumakbo palayo, dinukot sina Gia at Meredith sa proseso. "Gia!" Sigaw ni Gerald, ramdam ang puso niyang kumuyot habang pinagmamasdan ng hayop na nakatakas sa dilim ng gabi. Sa kanyang nalalaman, ang hayop ay labis na uhaw sa dugo. Mayroong kahit isang pagkakataon na si Gia at Meredith ay mabuhay pagkatapos mahulog sa kanyang mga kamay. Anong dapat nating gawin? Inalis sina Gia at Meredith. Sumigaw ng ilan sa mga mananaliksik na kinakabahan. Sa sandaling iyon, lumingon si Gerald upang tumingin sa Master of the Desert, na nakaluhod pa rin, bago lumapit sa kanya at binuhat ang may balbas na lalaki na may isang solong kamay. "Sagutin mo ako nito, alam mo ba kung nasaan ang tirahan ng hayop? O saan man siya dumadalaw?" Malamig na tanong ni Gerald. Hindi ako masyadong sigurado. Ano ang balak mong gawin? Mangyaring tandaan na ikaw ang unang nagalit sa Caprenani. Sa sandaling magalit siya, ang kanyang balak na pumatay ng husto. Sumagot ang Master ng Desert. "Patayin, sasabihin mo. Kaya kung ganun, papatayin din kita." Panipi, mangyaring huwag kumilos ng mabilis, binata. Huminahon ka.
Sigaw ni Professor Yale, sinusubukang kalmayan si Gerald. Pagkatapos nito, humarap siya sa Master of the Desert bago sabihin, Master of the Desert, nakita mo kung paano siya lumaban-laban sa hayop na iyon kanina. Malinaw na may kakayahan siyang kunin ang hayop at potensyal itong patayin. Bukod, ang Capernani ay mayroon ng 2 buhay na tao sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Hindi natin sila pwedeng iwan lang na mamatay. Kaya't mangyaring maging maawin at sabihin sa amin kung nasaan ang tirahan ng hayop. Kung hindi man, tunay na walang pagkakataon para sa mga batang babae na may save. Panipi tuldok. Maaari kong sabihin sa iyo kung nasaan ito. Ngunit una, mangyaring sabihin sa kanya na ilagay ako down. Sagot ng Master of the Desert na kasalukuyang mas kinilabutan sa sobrang galit na mukhang Gerald. Narinig iyon, kumunat ang noo ni Gerald bago siya ihagis sa lupa. Kasunod nito, inalis ng Master ng Desert ang buhangin mula sa kanyang mga damit bago sinabi, maraming tao ang nagsasabi na hindi ka dapat magtungo patungo sa sinaunang balon na matatagpuan sa loob ng libu-libong Sand Ridge. Ipinagbabawal ang mga tao na pumunta roon dahil sa isang kadahilanan. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang magtungo roon ay tiyak na makakain na buhay ng Capernani. Dahil sa ugnayan na iyon, ipinapalagay ko na doon ang kanyang tirahan. Sa kabila ng mga babalang huwag pumunta doon, walang tunay na nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Walang sino man ang makumpirma kung saan ito namamalagi dahil wala namang nakapasok na nakabuhay na ito. Panipi. Ang libu-libong Sand Ridge na sinasabi mo. Bumulong si Gerald sa hininga. Sa pagtingin sa kanyang relo, pagkatapos ay bumaling siya upang makita ang konstelasyong Big Dipper sa kalangitan sa gabi. Sa sandaling nakuha niya ang kanyang mga bearings, sumigaw si Gerald, alam ko kung nasaan ito. Sa pamamagitan nito, agad na nagsimulang tumakbo si Gerald sa isang tiyak na direksyon. Dahil ang Thousand Sand Ridge ay minarkahan sa mapa na ipinadala sa kanya ng misteryosong tao, hindi nahirapan si Gerald na hanapin kung nasaan ito. Habang tumatakbo siya, ang mga miyembro ng pangkat ng pananaliksik ay nagsimulang tumawag, kapatid, hintayin mo kami. Matapos makita kung gaano siya katindi, alam nila na ang pagdidikit sa kanya ang kanilang magiging pinakaligtas na pagpipilian. Sinusundan din nila siya dahil napakasindik nito upang manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon. Sa kanilang lahat na nag-iisip ng higit pa tungkol sa parehong bagay, lahat sila ay nagsimulang habulin si Gerald. AY1073AY. Matapos tumakbo ng medyo matagal, sa wakas ay nakarating si Gerald sa Thousand Sand Ridge. Pagdating, mabilis niyang nalaman kung bakit ganoon ang pangalan sa lugar. Marahil ay hindi kukulanggan sa 1,000 mga buhangin na magkakapatong sa bawat isa, kitang-kita ang inspirasyon para sa pangalan ng lugar. Gayunpaman, kahit na tumingin sa paligid ng ilang sandali, hindi pa rin niya makita ang sinaunang balon na binanggit ng Master of the Desert. Ito ay paminsan-minsan mamaya pagkatapos lumalakad ng medyo-medyo nang kunin ng kanyang ilong ang isang kakaibang bango, na hinihimok siyang tumingin sa ibaba. Sa kanyang paanan ay isang pool ng dugo. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya na ang dugo ay may mga bakas ng maitim na berde dito. Iyon lamang ay sapat na upang sabihin sa kanya na ang dugo ay pagmamay-ari ng hayop. Habang si Capernani ay hindi pag-aanong nagreaksyon matapos na tamaan ng Dawnbreaker ni Gerald ang dibdib, natitiyak ni Gerald na matagumpay niyang sinaktan ng hayop, na sanhi nito ng labis na kakulangan sa ginhawa. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang mga panlaban ng iba pang partido, malubhang nasugatan pa rin sila kapag nahit sila ng Dawnbreaker. Sa pamamagitan ng pagsunod sa daanan ng dugo, hindi nagtagal bago tuluyang natagpuan ni Gerald kung nasaan ang sinaunang balon. Kung hindi dahil sa dugo, napakahirap hanapin ito. Kung sa bagay, ang balon, na matatagpuan sa hilaga ng libu-libong Sand Ridge, ay nakatago ng maayos, hindi katulad ng isang hindi nakakubli na pasukan sa yungib. Habang papalapit siya sa balon, isang napakapangilabot na baho ang pumuno sa mga butas ng ilong niya. Narito ang hayop, sigaw ni Gerald habang nakatingin sa balon. Bagaman ang amoy ay tunay na kakilakilabot, wala talagang ibang pagpipilian si Gerald kung nais niyang iligtas si Gia. Pinipigilan ang hininga, saka siya tumalon sa balon.
Napansin na may tubig sa ilalim, inayos ni Gerald ang sarili para sa epekto bago sumabak ng diretsyo dito. Ang tubig ng balon ay tumakbo ng malalim at pagkalabas mula sa kabilang dulo, napagtanto ni Gerald na siya ay nasa isang uri ng ilog na ngayon. Nang makita na ang gilid ng ilog ay may isang gilid, si Gerald ay nagkaroon ng kutob na siya ay kasalukuyang nasa isang ilalim ng lupa na mga uri. Sa sandaling siya lumangoy hanggang sa gilid ng ilog, mabilis niyang napagtanto na ang hayop ay naroroon. Sa oras na iyon, si Caprenani ay nakatingin sa parehong walang malay na katawan ni Gia at Meredith, ang kanyang barbdila na nakabitin. Sa sandaling napansin niyang may ibang tao, siya ay lumingon upang tumingin. Nang mapagtanto na si Gerald iyon, agad niyang ipinakita sa kanya ang kanyang mga pangil, sabay na inilantad ang kanyang napinsalang dibdib na dumudugo na ng sobra. Gayunpaman, ang unang reaksyon ni Gerald ay ang tumawag, Gia. Gia, ayos ka lang ba? Panipi, walang sagot at nakita kung gaano mapotla ang batang babae na walang malay, lumingon si Gerald upang tumingin sa susunod kay Caprenani bago ito galit na sumigaw, hayop ka. Tingnan natin na subukang takasan mo ulit ako sa oras na ito. Panipi, sa pamamagitan nito, itinapon niya ang Dawnbreaker kay Caprenani habang sabay-sabay papunta sa kanya para sa isang atake. Sa pamamagitan ng dalawang mga panganib upang biglang subaybayan, ang hayop ay nahuli. Bilang isang resulta, ang Dawnbreaker ay madaling tumusok sa makapal na balat ng hayop at direktang sinaksak ang kanyang puso. Sa halimaw na ngayon ay sumisigaw sa sakit, ang Dawnbreaker pagkatapos ay lumipas sa leeg nito bago ito hinampas. Kahit na pagkatapos nito, ang halimaw ay simpleng nakahawak sa leeg niya, na patuloy na sumisigaw. Nararamdaman na lalong nababahala tungkol sa kaligtasan ni Gia, pagkatapos ay iniutos ni Gerald sa Dawnbreaker na bumalik sa kanyang kamay habang nakahawak siya sa ulo ni Caprenani at personal na pinupugutan ang hayop. Kapag tapos na siya, nagpatuloy si Gerald sa pagmamadali kay Gia habang sumisigaw, Gia. Matapos mabilis na suriin ang kanyang katawan para sa anumang mga pinsala, guminhawa si Gerald nang malaman na wala na lamang malay si Gia dahil sa kawalan ng oxygen. Nang maganap, salamat na dumating si Gerald bago magawa ng hayop ang anumang bagay sa dalawang batang babae. Gayunpaman, ngayon ay hindi pa oras upang maging maasahin sa mabuti. Kapwa ang mga batang babae ay labis na hinihingal pagkatapos ng paglalakbay sa mga bundok ng bundok sa loob ng mahabang panahon. Sa kasamaang palad, mayroon lamang isang pamamaraan na maaaring gamitin ni Gerald upang pagalingin iyon. Pasensya na, mga kababaihan. Ngunit kailangan kong gawin ito upang may save ka. Ungol ni Gerald sa sarili habang nagsisimulang magkapor kay Gia. Naturally, kailangan niyang gawin ang pareho para kay Meredith. Habang hindi niya ginustong gawin ito lamang ang paraan upang maligtas ang kanilang buhay. Mga 10 minuto ang lumipas nang hawakan ni Gerald si Gia sa kanyang mga braso. Umiling-iling sa kanya ng bahagya, sinabi niya, Gia, ano ang pakiramdam mo? Panipi, makalipas ang ilang segundo, kumaibot ang mga talukap ng mata ni Gia nang tuluyang magising ang dalaga. Gerald, sabi ni Gia habang agad na nanlaki ang mga mata. Habang nakakapit siya sa braso ng mahigpit sa hindi makapaniwala, napagtanto mismo ni Gerald na itinapon niya ang kanyang maskara kanina dahil sa pagkabalisa niya. Dahil dito, alam na niya ngayon kung sino siya. Ikaw talaga, Gerald. Dagdag ni Gia, ngayon ay sobrang nasasabik na mukhang handa siyang lumuha. Tumanggi na bitawan ang kanyang braso, pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi ako nangangarap, ako ba? Upang maisip na sa wakas ay maaari kitang makita ulit, Gerald. Alam mo bang iniisip kita bawat solong araw sa iyong kawalan? Panipi, mula sa kung gaano siya kahigpit sa pagkakayakap sa kanyang braso, tila parang nag-alala siya na ito talaga ay panaginip lamang, at mawawala siya ulit sa sandaling maluwag ang kanyang hawak. Pag-unawa doon, naramdaman ni Gerald ang matinding sakit sa kanyang puso. Napapabayaan lang niya ito ng sobra sa buhay na ito. Hindi lang kinaya ni Gerald na masaktan pa siya rito. Sandali sa pagkawala ng kung ano ang dapat gawin, naisip niya sandali habang si Gia ay patuloy na nakakapit sa braso niya. Makalipas ang ilang sandali, bumuo siya ng isang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha bago sabihin. Miss, natatakot ako na napagkamalan mo akong iba, ang pangalan ko ay hindi Gerald. Panipi,
AY1074AY. Kasinungalingan, hindi kita kailanman mapagkamalan ng iba. Tugon ni Gia na halos agad-agad habang nakakapit siya ng mas mahigpit habang pinupunasan ang luha sa mukha niya gamit ang libreng kamay. Miss, ang pangalan ko ay Zadrian. Talagang wala akong ideya kung sino ang taong Gerald na ito. Maaaring siya ang taong nagdala sa iyo na nabanggit mo dati. Magkamukha ba ako sa kanya? Tanong ni Gerald sa isang walang malasakit na tono. Si Gerald ay may maraming oras upang sanayin ang kanyang mukha sa poker mula noong ginagawa niya ito mula nang una siyang mabangga si Gia sa araw na iyon. Matapos tingnan kung gaano ang pagiging walang malasakit sa kanyang ekspresyon, dahan-dahan niyang naramdaman na tunay na hindi siya pamilyar sa kakaibang lalaki. Ano pa, iba ang boses nito sa alam niyang Gerald. Ang Gerald Gia ay nahulog para sa ay manipis, tahimik, at may magandang balat. Habang ang taong nauna sa kanya ay kahawig ng marami sa kanya, siya ay mas maraming kalamnan, mas malakas, at bahagyang mas makinis kaysa kay Gerald. Gayunpaman, maaari bang magkatulad ang dalawang tao na naninirahan sa parehong planeta? Panipi tuldok. Kaya, oo, pareho kayong magkakahawig sa bawat isa. Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Tanong ni Gia. Muli, ang pangalan ko ay Zadrian, at wala akong alam kay Gerald, lalo na't hindi sa isang kamukha ko. Gayunpaman, mula sa kung gaano kagulat na lumitaw, sa palagay ko dapat talaga akong kamukha niya, ha? Talagang ginagawa mo, sagot ni Gia sabay tango. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa iyo ng ilang sandali, napansin ko ang ilang mga pagkakaiba sa pagitan mo at siya. Para sa isa, si Gerald ay medyo mahina at marahil ay hindi kahit gaano kalakas sa iyo. Bukod doon, hindi siya kasing husay ng ikaw ay alinman. Anuman, ikaw ba ang nagligtas sa amin, kapatid? Tanong ni Gia habang pinupunasan ang natitirang luha sa mukha, ang bahagyang pagkadismaya na nasasalamin sa kanyang mga mata. Sa wakas ay napaniwala niya ang kanyang sarili na ito ay tunay na hindi si Gerald. Kahit na pareho silang magkamukha, walang paraan na si Gerald ay maaaring maging ito ay malakas at bihasa sa loob lamang ng isang taon. Kaya't ito talaga ay hindi siya pagkatapos ng lahat. Sa totoo lang, matapos makuha ng hayop ang kapwa mo at ang iyong kaibigan, hinabol ko ito. Sa kabutihang palad, sinagip kita sa oras. Pinag-uusapan kung saan, nais kong makita ang isang larawan ng Gerald na ito sa sandaling wala na kami sa lugar na ito. Kahit na ako ay kakaiba kung gaano kami katulad ngayon. Sagot ni Gerald. Sige, sabi ni Gia habang nagpatuloy sa pagtitig kay Gerald na hindi makapaniwala. Bagaman kumbinsido ang kanyang isipan na hindi siya si Gerald, iba ang sinasabi sa kanya ng kanyang gut. Sa huli, pinili niya ang kanyang pagiging makatuwiran kaysa sa kanyang nararamdaman mula nang siya ay talagang parang hindi pamilyar kaysa sa hindi ngayon. Sa sandaling iyon, si Meredith mismo ay dahan-daang nagising. Nang makita iyon, agad na sinusuportahan siya ni Gia habang tinatanong, "Ayos ka lang, Meredith?" "Mabuti ako. Nagkaroon ako ng napaka-kakatwang panaginip kanina," sagot ni Meredith habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. "Isang kakatwang panaginip? Pinangarap kong may humulik sa akin. Para ka bang totoo? May kamalayan ka pa ba sa sitwasyon na kasalukuyang nararanasan natin? To-think na nasa mood ka pa rin magbiro noong halos nawala na lang ang ating buhay." Sumagot si Gia, pakiramdam na walang imek. "Ngunit talagang seryoso ako." Narinig ang pag-uusap nila, hindi mapigilan ni Gerald na medyo mamula. Pwede kang maging kapatid," malakas na sinabi ni Meredith, ngayon napagtanto na nandoon si Gerald. Mangyaring nagulat, nanlaki ang mga mata niya at ang mukha niya ay agad na namula habang mahiyain siyang nakatitig kay Gerald na may isang nakakalokong ekspresyon. Bago ito, paminsan-minsan ay nagtaka siya kung ano ang hitsura niya. Pagkatapos ng lahat, sino ang magsasabi na hindi siya maaaring maging isang matandang tiyuhin? Ngayon na naka-off ang kanyang maskara, gayunpaman, tunay na hindi inaasahan ni Meredith na ganito siya kagwapo. Pinapanood habang humihinga ang dalaga ng mabigat, simpleng sagot ni Gerald na, "Sa totoo lang ako. Maaari mo akong tawaging Zadrian." "Panipi, salamat sa pag-save mo sa amin, Zadrian," sabi ni Meredith habang patuloy sa pagtitig sa kanya. Si Gia mismo ay nakatingin din kay Gerald sa buong panahong ito. Nang mamula siya kanina,
hindi niya maiwasang maramdaman na pati ang pamumula niya ay kahawig ni Gerald. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Anuman, maaaring may iba pang mga hayop o halimaw na nagtatago sa malapit, kaya't palabasan muna nating pareho sa kaligtasan. Sagot ni Gerald habang tumayo bago mag-scan sa kanilang kapaligiran. Natigil siya nang makita niya ang tila mahinang balangkas ng isang pintong bato na medyo itinago sa likod ng ilang mga bato. Panipi tuldok. Mukha ba itong isang pintuang bato sa inyong mga batang babae? Ginagawa nito, sagot ni Gia, tumanggo bilang pagsang-ayon pagkatapos tumingin sa direksyon ni Gerald. Kabanata 1075. Sa gayon, ang tanging paraan upang malaman ay sa pamamagitan ng pagsubok na itulak ito bukas, tama ba? Dagdag ni Meredith, sa totoo lang, habang ginagawa ko ito, kayong mga batang babae ay dapat na tumalikod ng kaunti. Sagot ni Gerald sabay tango. Batay sa mga alingaw-ngaw na narinig ng kanyang lolo mula sa buong mundo, at kasunod na sinabi kay Gerald ang kayamanan ay karaniwang matatagpuan na nakatago sa mga lugar na binabantayan ng mga kakaibang hayop o halimaw. Ang larawan mismo ng araw ay natuklasan ng mga ninuno ng kanyang pamilya sa loob ng isang yungib na matatagpuan sa isang makakapal na kagubatan. Ito ay binabantayan, sa panahong iyon, ng isang malaki, kumakain na puting unggoy, at marami sa kanyang mga ninuno ang nawala ang kanilang buhay bago tuluyang magtagumpay na makuha ang larawan. Dahil nandito na rin si Gerald, maaaring pumasok na rin siya at tumingin. Sinabi ni Gerald sa mga batang babae na mag-urong ng mas maaga dahil sa kung gaano kabigat ang hitsura ng pintuang bato, alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas sa loob upang buksan ito. Natatakot siya na kung tumayo sila sa sobrang lapit sa kanya, baka mapahamak sila. Kapag sila ay nasa isang ligtas na distansya, nagsimulang pakiramdam ni Gerald sa paligid ng bato na gate para sa isang mahinang lugar. Matapos ang pamamahala upang hanapin ito, huminga siya ng malalim bago ituon ang lahat ng kanyang lakas sa lugar na iyon. At ilulunsad ang lahat ng sabay-sabay. Sa isang malakas na dagandong, ang anumang mga nakapaligid na bato ay nagsimulang sumayaw sa lugar habang ang lugar ay umiling ng bahagya. Makalipas ang segundo, maririnig ang tunog ng batong hila papunta sa dumi habang nagsisimulang lumawak ang mga puwang sa pintuan. Tunay na ito ay isang pintuang bato. Sa pagkumpirma nito, nagpatuloy ang pagtulak ni Gerald sa bato na gate at sa sandaling ito ay may sapat na lapad, isang lagusan ang nagpakilala sa trio. Panipi tuldok. Ito ay hindi maaaring maging isang sinaunang libingan. Pwede ba? Tuwang-tuwa na tanong ni Meredith habang tumatakbo papunta sa tagiliran ni Gerald. Si Gia mismo ay medyo hindi mapakali sa pakiramdam matapos masaksihan ang eksena bago siya. Panipi tuldok. Siguradong isa ito, sabi ni Gia. Aba, magtungo tayo at tingnan ang paligid. Maaari kayong sumunod sa akin na mga babae mula sa likuran. Sagot ni Gerald. Si Gerald ay matapat na hindi lahat iyon interesado sa tunay na ito ay isang sinaunang libingan o hindi. Kung sa bagay, hindi siya nangangailangan ng pera. Habang ang trio ay nagpatuloy sa mas malalim na lagusan, dahan-dahan itong naging isang koridor na kung saan ay humantong sa kanila sa isang lobby area ng mga uri. Habang ang koridor mismo ay ganap na walang laman, isang batong plataporma ang nakatayo sa gitna ng lugar ng lobby. Dito, inilatag ang isang hugis parihaba na kahon ng bato na wala ni kahit na kaunting ideya ni Gerald kung ano ang posibleng ginamit para rito. Sa pamamagitan ng tulong ng mga flashlight ng mga batang babae, lahat silang tatlo ay napagtanto na ang mga dingding ng lobby ay pinalamutian ng mga hindi pangkaraniwang may pattern na mga fresco na magpaparamdam sa sinuman na hindi mag-alaw kapag tiningnan sa ilalim ng ilaw ng isang sulok. Nang mapansin na mayroon ding mga lampara ng langis sa loob ng silid, sinindihan nila ito, na pinapaliwanag ang lobby ng kaunti. Panipi tuldok. Sa halip na isang sinaunang libingan, mukhang katulad ito ng isang lugar ng pag-iimbak, upang maging prangka. Sabi ni Gia habang nakaturo sa kahon ng bato. Dahil naglalakbay siya kasama ang pangkat ng mga mananaliksik mula Hilaga hanggang sa timog noong nakaraang taon, si Gia ay may kaunting karanasan sa kanyang larangan. Narinig iyon, si Gerald mismo ay tumanggo bilang pagsang-ayon habang sinasabi, "Yeah, I think so too." Hoy, Zadrian, halika suriin ito. Ang mga bagay na ipininta sa mga mural na ito ay mukhang kakaiba. Sigaw ni Meredith. AY1076AY.
Sa paglalakad upang tumingin para sa kanyang sarili, kailangan niyang sumang-ayon sa kanya sa kung gaano kakaiba ang hitsura nila. Mula sa kung ano ang nakikita niya, ang mga mural ay naglalarawan kung paano ang mga taong naninirahan dito noon ay nagpunta sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang ilan sa mga tao na ipininta ay mukhang kakaiba. Sa madaling sabi, parang nagkukwento ang mga mural. Sa masusing pagsisiyasat, tila ikinwento nila ang mga item na itinago sa batong silid na ito. Napansin ang Gia ay nakatingin din sa mural, tinanong ni Gerald, naiintindihan mo ba ang sinusubukang sabihin ng mga mural? Gia, ngayon mo lang ako tinawag. Tanong ni Gia nang agad siyang natauhan at nakatitig kay Gerald, isang blanko na ekspresyon sa mukha nito. Aba, Gia syempre, hindi ako nagkamali ng pangalan mo di ba? Pagkatapos ng lahat, narinig ko ang ilang mga tao na tumatawag sa iyo sa puntong ito. Panipi, tuldok. Tama ka, Gian ang pangalan ko, oo, sagot ni Gian nang maramdaman niyang medyo nanginginig ang puso. Nanginginig ang pakiramdam, pagkatapos ay sumagot siya. Naiintindihan ko ang ilan sa kanila, ngunit ang kwento na sinabi nila ay medyo kakaiba. Ang unang mural dito ay tila sinasabi na isang bagay, hindi ka panipaniwalang kakaibang nangyari, upang masabi lang. Mula sa kung ano ang makokolekta ko, tila kakaibang mga bangkay ang nahulog mula sa kalangitan. Panipi, ang lahat ng mga bangkay ay nagsusuot din ng mga kakaibang hitsura na damit, at bawat isa ay may kakaibang pagpapakita. Ang mga bangkay ay tila nagdusa ng isang malungkot na kamatayan bago bumagsak mula sa kalangitan. Anuman, naging sanhi ito ng isang kaguluhan noon dahil ang mga lokal ay pawang mapamahiin. Naniniwala sila na ang mga bangkay ay mga sundalong makalangit, kaya binalak nilang itayo sa kanila ang isang libingan upang ang mga lokal ay mag-alay sa kanila. Paliwanag ni Gia, hindi makapaniwala, tama, tulad ng kung ang mga bangkay ay mahuhulog lamang mula sa kalangitan. Hulaan ko na ang lahat ng ito ay ilang kwentong engkanto lamang na naisip nila. Panipi, gayunpaman, ang pangalawang mural ay nagsasalita tungkol sa mga sundalong makalangit din. Kabilang sa mga bangkay, ang isa sa kanila ay tila higit na mahiwaga kaysa sa iba. Ang sundalong langit na ito ay tila nakatanggap ng napaka-espesyal at iba't ibang paggamot mula sa mga lokal. Batay sa mga mural, lumilitaw na sinamba nila ang partikular na bangkay na ito tulad ng isang hari, kahit na makarating sa kawtaw sa harap niya habang dinadala nila ang kanyang bangkay. Sa totoo lang, pagkatapos ng masusing pagtingin, tila sinamba nila ang patay na katawan tulad ng isang Diyos higit pa sa isang hari. Ang bangkay na ito ay tila mas espesyal kaysa sa natitira dahil nakita nila ang kanyang katawan sa isang malaking puno na nahulog mula sa kalangitan kasama ang lahat ng iba pang mga bangkay. Idinagdag ni Gia, pakiramdam na ang kwento ay medyo hindi makatutuhanang, kahit na sa mga pamantayan ng engkanto kwento. Hindi ba't mayroong dalawang kabaong na dinadala? Tanong ni Meredith. Sa gayon, ang pangatlong mural ay tila ipinaliwanag na. Ayon sa mural, ang isang babaeng nakasuot ng puti ay dapat ilibing sa kabilang kabaong. Siya ay sinasabing napakaganda, at lahat ng makakakita sa kanya ay magtataka. Tila, siya ay tumingin ng napakaganda kahit na siya ay patay na tulad ng iba pang mga bangkay. Ano pa, natagpuan siya na nakahiga sa tuktok ng makalangit na sundalo na natagpuan sa parehong malaking puno na nabanggit ko kanina. Mula sa kung ano ang masasabi ng mga lokal, silang dalawa ay mga mahilig na nais na may libing sa bawat isa. Dahil dito, ang mga tao sa bansang iyon ay nagsagawa ng isang napakagandang seremonya ng libing para sa dalawang espiritual na nilalang sa araw na natagpuan nila sila. Panipi, tungkol naman sa pang-apat na mural, nauunawaan ko lamang ang dating bahagi. Maliwanag, ang misteryosong sundalong makalangit ay mayroong sandata, kahit na inilagay ito sa ibang lugar. Gayun din, kapwa siya at ang babaeng nakasuot ng puti ay natapos na hindi malibing magkasama, ito ay dahil sa kadahilanan ng ilang matandang pulubi na tumabi sa kanila, na pumipigil sa kanila na magpatuloy sa plano. Dahil sa panghihimasok ng matandang iyon, ang mahiwagang sundalong makalangit ay natapos na mailagay sa loob ng isang napaka-espesyal na kabaong bago itago sa isang lihim na silid. Tulad ng nakikita sa bahaging ito ng mural, ang mga naruroon sa partikular na tanawin ay ang hari, ang mga inilibing ang misteryosong makalangit na sundalo, at din, ang matandang pulubi.
Sa itsura nito, tumatawa ang matanda sa buong oras. Panipi, nakita ko. At ang huling bahagi nito. Tanong ni Gerald, ramdam na ramdam ang labis na pagkalito habang siya ay nalilito. Ako, hindi ko nakuha ang huling bahagi. May binabanggit ito tungkol sa matandang pulubi na nakakaalam ng itim na mahika. Maliwanag, sa oras na natapos na ang seremonya ng paglilibing, tumawa siya ng ilang beses bago nawala sa manipis na hangin. Kaagad pagkatapos nito, lumitaw ang isang napakalaking bagay na sumangkop sa buong hari ng lungsod. Ito ay, hindi maiwasang masabi, ngunit mukhang isang sasakyang pandigma. Ako, ay hindi maaaring magkaroon ng kahulugan ng bahaging ito, sagot ni Gia habang umiling. Paano ang impyerno ay maaaring maging tulad ng isang napakalaking sasakyang pandigma kahit na umiiral libo-libong taon na ang nakakaraan? Umiling din si Meredith bago sinabi, sa palagay ko ito ay ang resulta lamang ng labis na imahinasyon ng mga tao noong una. Sa nakikita ko, ang mag-asawang sundalong-sundalo ay dapat na prinsipe at pinakamamahal niyang babae. Makatuwiran para sa mga tao ng panahong iyon na ipinta ang mural sa ganitong paraan upang sagisag ang kanilang malalim na pagmamahal sa isa't isa. Ano pa, ipinapaliwanag din ng teoryang prinsipe kung bakit ang lahat sa mga mural ay yumuko sa kanya. Siya ay isang marangal pagkatapos ng lahat, tulad ng para sa mga bangkay na nahulog mula sa kalangitan. Tuldok, tuldok, tuldok. Ipinapalagay ko na sila ang mga personal na sundalo ng prinsipe. Dahil ang mga bansa sa mga kanlurang rehiyon ay patuloy na nakikipagdigma sa nakaraan, ang prinsipe ay maaaring namatay habang pinamunuan ang kanyang mga sundalo sa labanan. Narinig ang teorya ni Meredith, hindi mapigilan ni Gia na tumawa bago sabihin, kahit na ang kwento ng pag-ibig na naisip mo ay medyo hindi makatotohanan, may katuturan pa rin, sa isang paraan. Sa pinakamaliit, sa ngayon ang pinakalohikal na conclusion na nakarating kami. Hulaan ko ang karamihan sa sinabi mo ay tama. Panipi, pa rin. Ang mga sinaunang tao ay dapat magkaroon ng talagang kamangha-manghang imahinasyon para sa kanila na gumuhit ng isang napakalaking sasakyang pandigma libu-libong taon na ang nakararaan. Siya kay Gerald nang hindi masyadong pinag-isipan. Matapos sabihin iyon, lumingon siya upang tingnan ang batong plataporma bago idinagdag, kaya, ang item na nakatago sa loob ng kahon ng batong iyon ay dapat na sandata na dinala ng sundalong langit, di ba? Sabi ni Gerald habang marahang hinawakan ang kahon ng bato. Sa kabutihang palad, madali niyang nakabukas ang kahon ng bato. Kabanata 1077. Tulad ng paglipad ng alikabok patungo sa mukha ni Gerald, parehong lumakad papalapit kina Meredith at Gia sa kanya, sabay na ayos ang alikabok, bago sumilip din sa kahon. Sa loob, maglatag ng isang mahaba, tibak na natabunan ng alikabok. Sa kabila ng Amerikana ng alikabok dito, hindi iyon sapat upang maitago ang makinang naningning ng espada. Ito ay napaka-makintab sa katunayan, na lahat silang tatlo ay naramdaman na kahit ang mga tao na nakikita ito mula sa malayo ay makakaramdam ng panginginig sa kanilang mga tinik sa sandaling nakita nila ang ningning ng espada. Panipi tuldok tuldok tuldok. Sa kabila ng pagiging libo-libong taong gulang na ito, ang tibak ay mukhang matalim pa rin. Sabi ni Meredith habang sinubukan nitong kunin ang espada na nakangiti. Si Gia mismo, na hindi mukhang partikular na interesado sa espada, ay bumalik lamang upang tingnan ang mga mural. Mabigat. Daing ni Meredith habang nagpatuloy sa pagtatangka na iangat ang espada. Halos maramdaman nito na parang ang tibak ay nakadikit sa ilalim ng kahon ng bato. Hayaan mo akong subukan, sabi ni Gerald habang inaabot ang kamay upang kunin ang hilt ng espada. Naglalapat ng kaunting lakas, nagawang iangat ni Gerald ang espada ng medyo madali. Hindi talaga ito mabigat, dagdag ni Gerald na may chuckle habang kinalog ang palso upang maalog ang alikabok mula sa espada. Habang hindi ito mukhang partikular, lalo na't sinabi ni Meredith, ang espada ay lumitaw na napakatalas. Sa masusing pagsisiyasat, ang salitang light beam ay nakaukit dito, at hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na ang espada ay medyo espesyal sa kabila ng pangkaraniwan nitong hitsura. Pwede ba? Ang light beam ay isang mahiwagang artifact din. Nagtatakang ungol ni Gerald sa sarili. Habang iyon ang kanyang palagay, hindi siya nakakahanap ng anumang totoong mga bakas sa espiritu sa sandata. Anuman, nasasabik pa rin siya sa kanyang nahanap. Ang katotohanang natutunan na niya ang tatlong mga paglipat ng istilong Lumsword,
mula sa Dawnbreaker, na lalong nagpaganda sa paghahanap. Nagkataon o hindi, mayroon na siyang perpektong bagong sandata upang mapaunlakan ang kanyang mga kasanayan. Hoy, pareho kayong, tingnan mo ito. Tila may isang bagay na hindi nakuha sa mural na ito. Tinawag si Gia mula sa asol. Nako, tigilan mo na ang pagtingin sa fantaseryal na mural na iyon, Gia. Bakit hindi ka lumapit at tingnan kung ang tibak na ito ay may anumang halaga sa pera? Sagot ni Meredith. Hindi mo naiintindihan. Matapos tumingin ng medyo malapit sa huling bahagi ng mural, sa palagay ko ang lahat ng ito ay mahigpit na pantasya na lamang. Lumapit ka na lang at tingnan mo na, sabi ni Gia habang itinuturo ang ikalawang kalahati ng mural. Kung naiisip mo lamang na ang malaking gusaling ito, na ipininta ng mga sinaunang tao ay isang sasakyang pandigma na maaaring lumipad, kung gayon ang lahat ay nagsisimulang magkaroon ng katuturan. Malapit sa pagtatapos ng mural, ipinapakita na noong gabi bago ang libing ng mga sundalong langit, lumitaw ang malaking sasakyang pandigma na ito at dinala ang 300 mga binata at kababaihan. Kita mo ba ang hari at ang iba pa, na nakayuko doon? Hindi ba't nakikita nila silang wala? At pagkatapos sa susunod na panel, biglang nawala ang sasakyang pandigma. Panipi, tandaan, gayunpaman, habang ang lahat ay nakaluhod, tinitiyak ng mural na may highlight ang mukha ng matandang pulubi. Kabilang sa lahat ng mga taong pininturahan, ang pulubi lamang ang nakataas ang kanyang mukha ng mataas habang naglalarawan ng isang pangit na ngisi. Tiniyak pa ng mga matanda na gawin siyang mukhang sinusubukan niyang itago ang kanyang malaswang ngiti. Hindi ba't ang lahat ay mas may katuturan ngayon sa pamamagitan ng pagtingin sa ganitong paraan? Paliwanag ni Gia, hahaha. Tiyak na mayroon kang isang aktibong imahinasyon, Gia. Hindi nakakagulat na tinanggap ka ni Professor Yale bilang kanyang mag-aaral. Gia, ang mural ay ipininta tulad ng, libu-libong taon na ang nakakaraan. Kailan man ito, ang tagal ng panahon ay dapat na maging sinaunang. Sa pag-iisip na iyon, paano maaaring magkaroon ng anumang kahulugan ang iyong teorya? Battleship. Babae, kung ang mga sinaunang tao ay talagang iginuhit ang lahat ng ito ng eksakto tulad ng naisip mo, kung gayon sasabihin ko, ang kanilang imahinasyon ay talagang ibang bagay. Sagot ni Meredith, alam kong parang bonkers ito ngunit ang mural na ito ay nagbibigay sa akin ng isang napakakakaibang pakiramdam. Sabi ni Gia, hindi ka nag-iisa doon. Sagot ni Gerald habang nakatingin din sa mural. Narinig iyon, lumingon si Gia kay Gerald bago sumili ng ngiti. Sa pakiramdam na hindi komportable sa pagtingin ni Gerald at Gia sa isa't isa, agad na tumayo si Meredith sa pagitan nila bago nagtanong, speaking of which, Gia, saan napunta ang bangkay ng dalaga na nakaputi? Iyon ay, hindi nakasaad sa mural, sa kasamaang palad. Sinabi lamang ng mural na pareho silang hiwalay. Anuman, sa palagay mo ba ang lahat ng ito ay isang pantasya lamang ng mga tao noong una, Zadrian? Tanong ni Gia habang nakatingin kay Gerald. Bago pa man siya tumugon, pinutol siya ni Meredith sa pagsasabing, alam mo, bakit hindi natin pag-usapan ito sa oras na umalis tayo sa lugar na ito? Medyo nahihirapan itong huminga dito, sa palagay mo, Zadrian. Bakit hindi mo muna kami palabisin dito? Panipi, sumang-ayon. Sagot ni Gerald sabay tango. AY1078AY. Sa oras na silang tatlo ay nakalabas mula sa sinaunang balon, gabing-gabi na at ang buwan ay mataas sa langit. Inakay muli ni Gerald ang dalawang dalaga sa sira-sira na gusali. Pagdating doon, nakita nila na ang karamihan ng mga tao ay muling nagtipon. Kailanman nandoon si Professor Yale at ang iba pang mga mananaliksik. Nauna silang bumalik sa gusali sa sandaling napagtanto nila na walang paraan na maabyutan nila si Gerald. Bukod sa dalawang pagkamatay, ang nag-iisa lamang na malubhang nasugatan ay si Win, at naghihirap din siya sa matinding lagnat. Kahit na ang iba ay ginawang maayos, lahat sila ay pantay na hindi nakaginhawa dahil sa takot. Ngayon na nandito si Gerald, gayunpaman, lahat sa kanila ay maaaring makapagpahinga ng medyo mas madali matapos ang napakaraming pinagdaanan ngayon. Habang nagpapahinga ang iba, si Gerald mismo ay nanatiling gising. Matapos ang pag-iilaw ng isang siga, binabantayan niya ang iba pa habang tinitiyak na magtapon ng mga panggatong sa mga maiinit na apoy paminsan-minsan. Si Meredith at Gia naman ay nanatiling gising din.
Pareho sa kanila ang nakabukas ang kanilang mga mata habang patuloy silang nakatingin kay Gerald, na kasalukuyang nakaupo sa may pintuan, sa medyo matagal na panahon. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, ang kanyang matangkad at matipuno na silweta ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng kapayapaan at seguridad. Maya-maya, gumulong si Meredith sa kanyang tagiliran upang tignan si Gia bago bumulong. Panipi tuldok. Hindi ka rin natutulog, Gia. Hindi naman, bulong pabalik ni Gia. Sabihin, mula pa nang magising tayo sa tirahan ng halimaw na iyon, napansin ko na patuloy kang nakatingin kay Zadrian. Gusto mo ba siya? Tanong ni Meredith, bahagyang pagseselos na sumasalamin sa kanyang boses. Panipi tuldok. Hindi, syempre hindi, sagot ni Gia. Kung sabagay, ang taong gusto niya ay si Gerald at alam ni Gia sa isang katotohanang hindi niya makakalimutan sa buong buhay. Habang totoo na ang Zadrian at Gerald ay mukhang magkatulad, si Zadrian ay hindi ang taong tunay na inibig niya. Hindi bababa sa iyo ng patuloy na naalala ni Gia sa sarili. Gayunpaman, hindi may kakaila ni Gia na hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Parehong talagang magkatulad ang hitsura ni na Zadrian at Gerald. Tingnan mo, nakatingin lang ako sa kanya ng marami dahil kamukha niya si Gerald. Dagdag ni Gia sa isang malambing na tono. Sa gayon maaari silang magkamukha, ngunit tandaan na hindi siya si Gerald. Bulong na sagot ni Meredith. Narinig iyon, si Gia ay umikot ng bahagya sa kanyang tagiliran bago nagtanong, kaya, paano ka kung ganun? Malamang gusto mo ang Zadrian, tama, masasabi ko. Alam na alam ni Gia na sa kaibuturan ng kanyang puso, medyo nagselos siya nang tanungin niya ang tanong na iyon. Oo. Habang nakatagpo ako ng maraming gwapo at magagaling na lalaki dati, hindi pa ako nakakilala ng isang tao na maaaring mapahanga ako tulad ni Zadrian. Naghintay na ako ng maraming taon para lumitaw ang isang tao, dahil sa mga damdaming ito, naniniwala ako na sa wakas natagpuan ko ang tamang tao para sa akin. Sagot ni Meredith, panipi tuldok. Kita ko, sabi ni Gia, pakiramdam ng isang cocktail ng emosyon brewing sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa nang marinig iyon. Kaya, dahil pareho kaming mabubuting kapatid na babae at lahat, may nais akong itanong sa iyo, Gia. Dahil hindi si Zadrian ang taong para sa iyo, magiging mabuti para sa akin na subukang habulin siya. Kung sabagay, matagal ko nang hinintay ang aking puso na ilipat ang isang tao. Bulong ni Meredith habang marahang pinipisil ang mga kamay ni Gia. Si Gia ay walang kahit kaunting bakas kung paano ilalarawan ang kanyang nararamdaman pagkatapos marinig iyon. Habang pinaniwala niya ang sarili na sina Gerald at Zadrian, sa kabila ng kamukhang kamukha, ay hindi magkaparehong tao, hindi niya maiwasang maramdaman na ang banayad na pag-uugali ni Zadrian ay masyadong katulad din kay Gerald. Lalo na maliwanag ito nang bago siya nagising sa pugad ng halimaw kanina. Noon, naalala niya ang pagtawag ni Gerald sa kanyang pangalan. Bagaman hindi niya talaga masabi kung pawang ilusyon lamang ang lahat, sigurado siyang narinig niya ang tinig ni Gerald. Para sa mas matibay na ebidensya, nang namula si Zadrian kanina, namula siya sa eksaktong parehong paraan ng pagganti ni Gerald noong una silang magkakilala sa panahon ng kanilang unibersidad. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang paraan ng paghawak ni Zadrian sa kanyang mga labi, pabalik noong nandoon pa sila sa batong silid na iyon, ay katulad din sa ginagawa ni Gerald noon. Si Zadrian ba talaga si Gerald? Sadya ba niyang may tinatago sa kanya? Maaaring gusto niyang lokohin siya, ngunit sa tuwing nakikita siya nito na nakatingin sa kanya, maramdaman ni Gia na iyon ang mga mata ng isang tao na sa wakas ay muling nakipagtagpo sa isang kakilala pagkatapos ng mahabang pagkawala. Ang mga batang babae ay kadalasang labis na mapagmasid, at si Gia mismo ay hindi naiiba. Bilang karagdagan sa iyon, ang kanyang pambabae na intuition ay napakalakas din. Naiintindihan niyon, ang katotohanan na nagawa niyang makahanap ng maraming pagkakapareho sa pagitan nina Gerald at Zadrian. Na hindi siya sigurado kung paano pa sagutin ang tanong ni Meredith. AY1079AY. Kukunin ko ang iyong katahimikan bilang pag-aproba para sa akin na habulin si Zadrian noon. Sisimulan ko siyang sundan simula bukas. Sabi ni Meredith. Panipi tuldok. Mabuti, sagot ni Gia sa isang malambing na tono. Huminga ng malalim, muling naalala niya sa sarili na si Gerald ang taong inibig niya.
Kaya paano kung kamukha siya ni Zadrian? Sa huli, hindi pa rin siya si Gerald. Kung tunay na nagustuhan ni Meredith si Zadrian, alam ni Gia na wala siyang karapatang pigilan siya sa paghabol sa kanyang sariling kaligayahan. Hindi ka maaaring maging makasarili, Gia. Naisip ni Gia, sinusubukang aliwin ang sarili. Alinman sa mga batang babae ay hindi natulog sa isang kisap ng gabing iyon dahil sa kung paano abala sila sa kanilang sariling mga alalahanin. Umaga kinaumagahan, lahat ay nag-iimpake na, naghahanda ng umalis, nang lumapit si Meredith kay Gerald bago sabihin. Nauuhaw ka ba, Zadrian? May dala akong tubig kung nais mo. Panipi, narinig iyon, ang unang tugon ni Gerald ay upang silipin si Gia sa gilid ng kanyang mga mata. Napagtanto na si Gia mismo ay lihim na nakatitig sa kanya, lumingon si Gerald kay Meredith, kumikislap ng isang banayad ng ngiti bago sumagot. Oo naman, bakit hindi? Medyo nauuhaw ako ngayon. Panipi, hehe, dahil nakatuon ka sa pag-save at pagprotekta sa amin kagabi, malamang na hindi ka pa nakakakuha ng sapat na pahinga. Kaya uminom ka upang matiyak na hindi ka masyadong nadala sa tubig. Sabi ni Meredith habang ngumiti siya pabalik. Humigop ng tubig, sinabi ni Gerald. Bakit ang tubig matamis? Panipi, matamis. Paano ito mangyayari? Sagot ni Meredith, nagulat. Gayunpaman, mabilis niyang nahuli ang ipinahihiwatig niya. Kapag nagawa na niya ito, hindi niya mapigil ang mamula habang idinagdag niya, ay, halika, Zadrian. Ngayon mo lang ako inaasar. Panipi, habang nagpatuloy na nakikipaglaban ang dalawa, si Gia, na nakatayo pa rin sa gilid, ay hindi mapigil ang mapigilan ng bahagya ang mga kamao. Hindi pa niya sigurado kung anong ekspresyon ang dapat gawin, maliwanag sa kung paano niya paminsan-minsang pinagsisik ang kanyang mukha. Sa kanyang isipan, nagtaka siya kung tunay na naiisip niya ang lahat. Marahil si Meredith at Zadrian ay tunay na isang perpektong tugma. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, masasabi niya kung gaano sila kaganda ng pagtingin. Kahit na umalis sa gusali, nakita ni Gia na paminsan-minsan ay nagtatapos sa pakikipag-chat si Gerard kay Meredith habang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Siyempre, sadyang ginagawa ni Gerald ang lahat ng ito sa harap ni Gia. Dahil alam niya na imposibleng mamulaklak ang isang relasyon sa pagitan nila kahit anuman siya man ay si Gerald o Zadrian sa kanya sa pamamagitan ng pag-ibig kay Meredith, inaasahan niyang susuko na lang si Gia at kalimutan na ang lahat tungkol sa kanya at subukan na pagsisimulan ng bagong relasyon. Ano pa, walang paraan upang makabalik si Gerald sa dati niyang buhay kahit papaano man nangyari ang lahat. Alam nito, wala talaga siyang ibang pagpipilian kundi gawin ang kasalukuyan niyang ginagawa. Hindi lang niya kayang saktan si Gia ng higit sa kinakailangan niya. Umalis na ang grupo kaninang madaling araw, at malapit na ang tanghali nang biglang sumigaw ang master ng desert. Ano ang nasa harapan? Panipi, habang sinabi niya iyon, pinahinto niya ang kanyang mga kamelyo sa pagpapatuloy sa ilang sandali. Mukhang isang bumangga na sasakyan. Nakikita ko ang ilang mga figure ng tao na nakahiga sa buhangin. Sigaw ng isa sa mga turista. Kalokohan, nasa kalagitnaan tayo ng kahit saan. Bakit ang sasakyan ay lalabas dito nang wala ang asul? Sagot ni Professor Yale. Noon, si Gerald mismo ang nagmulat ng mata upang tingnan ang pagkasira. Dahan-daang nakasimangot, sinabi niya pagkatapos. Iyon ay hindi lamang anumang sasakyan. Helikopter ito, panipi. Nang masabi iyon, nagsimulang tumakbo si Gerald patungo sa lugar ng pag-crash. Sa iba pa, si Gerald ay naging gabay na ngayon tulad ng Master of the Desert. Bilang isang resulta, hinabol nila siya lahat, pinapalibutan si Gerald nang makarating sila sa eksena. Sa ngayon malapit na sa pagkasira ng helikoptero, lahat ay nakakita ng maraming bahagi ng sasakyan na nakakalat sa buong lugar. Dahil ang anumang apoy mula sa pag-crash ay matagal nang napapatay, tinansya ni Gerald na ang insidente ay naganap sa mga madaling araw ng kahapon. Tingnan mo dyan, mga bangkay yata iyan, sigaw ni Meredith habang itinuturo ang isang buhangin ng buhangin. Narinig iyon, tumakbo si Gerald papunta sa tinuro ni Meredith. Sa kabuuan, nalaman ni Gerald na mayroong 4 na bangkay na nakalatag sa paunang lugar ng pag-crash. Gayunpaman, hindi iyon ang naging sanhi ng pagkibot ng mga talukap ng mata ni Gerald matapos silang tingnan ng mabuti sa kanilang 4. Bakit lahat sila nagsusuot ng itim na robe?
Maaari ba silang mga tulisan ng libingan? Alam mo, tulad ng mga karaniwang ipinapakita nila sa mga drama sa pelikula at telebisyon. Bakit pa sila magbibihis ng ganito? Panipi, habang ang iba ay nagsimulang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang mga sarili sa pagitan ng mga gulps na puno ng pag-aalala, walang napansin ang pagkabigla sa mukha ni Gerald. Sinusuri ang lahat ng apat na paghinga ng kalalakihan, para lamang sa dobleng panukala. Kinumpirma ni Gerald na lahat silang apat ay patay nang naisip niya ang kanyang sarili. Paano ito nangyari? Bakit nandito pa rin sila sa una? Kudlid, Kabanata 1080. Ang mga katawan ay hindi pag-aari ng sinuman. Ang mga bangkay ay ang lahat ng kanyang mga kapatid mula sa Soul Palace. Si Gerald ay mayroon ng masamang pakiramdam kanina nang makita niya kung gaano pamilyar ang hitsura ng helikopter. Matapos malaman na wasto ang kanyang palagay, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng labis na pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang mga mula sa Soul Palace ay mahalagang bahagi din ng pamilya Crawford. Sa itsura nito, dapat ay dumating sila sa disyerto upang hanapin siya. Alam ni Gerald na ang mga helikopter mula sa Soul Place ay espesyal na idinisenyo upang malapit ng imposibleng mag-crash. Sa pagtingin sa lahat ng maraming mga spot ng natapong gasolina na nagpapadilim sa buhangin, gayunpaman, napatunayan kung paano nakuha ng salarin ang helikoptero upang mag-crash. Gayunpaman, sino ang maaaring maging mamamatay tao? Matapos maingat na suriin ang bawat isa sa apat na bangkay, sa wakas ay nakakita siya ng bakas sa isa sa mga ito. Ang taong ito, lalo na, ay nagawang mag-crawl ng medyo malayo sa helikopter matapos itong mag-crash. Sigurado si Gerald na gumapang siya mula nang may mahinang daanan niya na kinaladkad ang kanyang katawan sa buhangin bago tuluyang mamatay. Nakataas ang balabal ng bangkay, nakita agad ni Gerald ang isang marka ng palad sa kanyang dibdib. Ang taong ito ay hindi namatay mula sa pagbagsak ng helikopter. Pinaslang siya matapos itong bumagsak. Nagulat sa pagkatuklas niya, ungol ni Gerald, "This palm print." Dahil ang mga tao mula sa Soul Palace ay pawang mga kampyon, ang mga ordinaryong tao ay tiyak na hindi nila kayang pumatay sa kanila. Ang mga tao lamang na mas malakas kaysa sa kanya ang makakagawa ng gawa. Sa madaling salita, ang mamamatay tao ay dapat na maging isang mahusay na master. Dahil ang palad sa dibdib ay isang kaliwang palad, hindi mahirap para kay Gerald na pagsamahin ang 2 at 2. Isang kaliwang dakilang master, tuldok. Ito ay maaaring gawa ni Christopher Moldell. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na pinatangkad ni Gerald ang kanyang pagbabantay. Siyempre iyon ang matandang iyon. Personal na nasaksihan ni Gerald si Christopher na nag-crash ng kanyang helikopter. Siya lamang ang may kakayahang gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Maaari na ba siyang hinabol ni Christopher hanggang dito? Habang si Gerald ay may kapangyarihan na ngayon ng Dawnbreaker, alam niya na malayo pa rin siya sa makitungo sa isang tulad ni Christopher. Anuman kung ano ang isang ganap na B** star. Upang isipin na ang matandang iyon ay nais na makuha siya ng labis. Ayos ka lang ba, G. Zadrian? Maaari mo bang malaman ang mga taong ito? Tinanong ni Professor Yale sa sandaling nakita niya kung gaano kaseryoso ang ekspresyon ni Gerald. "I do," tumanggo si Gerald. "Nakikita ko. Nakakaawa na sila ay namatay sa isang aksidenteng pang-aerial tulad nito," sabi ng propesor habang nagbubuntong hininga siya. "Oh, hindi ito isang aksidente lamang. Pinatay sila," idineklara ni Gerald nang tumayo siya. Sa oras na marinig iyon ng iba, nagsimula nang magpapanik ang iba pang mga miyembro ng grupo. Pinatay. Sino kaya ang napakalakas na magawa ang ganoong bagay? Tanong ng isa sa mga turista. Natatakot ako na hindi ko mabuod ang buong sitwasyon sa isang pangungusap o 2. Anuman, ang mamamatay tao ay hinahabol ako. Dahil doon, naniniwala akong magiging pinakamatalino sa atin na maghiwalay ng mga landas mula ngayon. Professor Yale, hanggang sa umalis ka sa disyerto, dapat mong tiyakin na ang lahat ay maingat sa lahat ng kanilang ginagawa. Sagot ni Gerald na may solemn na mukha. Sa natutunan ni Gerald mula sa tauhan ni Christopher, hindi papayag ang matanda na may manatili pa ring buhay basta hadlangan nila siya at Gerald. Sa daming tao sa loob ng grupong iyon, ayaw talaga ni Gerald na maging dahilan kung bakit lahat sila ay nasaktan. Lalo na ito para kay Gia. Nang marinig iyon,
Medyo namula ang mga mata ni Meredith nang tanungin niya, ay, aalis ka na ba ngayon, Zadrian? Hindi ka na naglalakbay sa amin. Panipi, oo, kailangan kong, ang pagsunod sa akin ay magreresulta lamang sa lahat sa iyo na masaktan. Sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon, may naisip siya. Kinukuha ang mapa ng disyerto mula sa kanyang bulsa, ginamit niya ang kanyang lihim na lakas sa loob at nakatuon ng husto sa imahe ng walang hanggang kabaong. Sa paanuman, nagawa niyang burahin ang lokasyon ng walang hanggang kabaong sa mapa mismo. Kasunod nito, tila pinag-isipan niya ng kaunti bago lumakad kay Gia, na nakatingin sa kanya sa buong oras na ito, na may hawak na mapa. Narito, kunin ang mapang ito. Gamitin ito kung nais mong lubusang saliksikin ang disyerto na ito. Sigurado akong magiging malaking tulong ito sa inyong dalawa sa mga tuntunin ng trabaho. Kung kinakailangan, makakatulong din ito sa iyo na makuha ang iyong mga bearings at matulungan kayong lahat na umalis sa lugar na ito. Sabi ni Gerald habang diretso ang tingin sa mga mata nito habang inaabot ang mapa sa kanya. Si Gia mismo ay bahagyang natigilan, ngunit hindi dahil sa kanyang nasabi. Sa halip, ito ay dahil ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanya na tunay na nakaramdam ng nakapagpapaalaala sa kung paano karaniwang ginagawa ni Gerald. Mabait kang babae, kaya't laging protektahan ang iyong sarili hanggang sa makahanap ka ng isang angkop na lalaki upang protektahan ka. Naaalala ko na sinasabi mo na kamukha ko sa taong Gerald na ito. Matapos makinig sa sasabihin mo tungkol sa kanya, naniniwala ako na nararamdaman ni Gerald ang katulad mo. Anuman, sana ay mabuhay ka ng maligaya at mapagpala, dagdag ni Gerald habang marahang inilagay ang mapa sa kanyang kamay. Tulad ng paghinga ng mabilis na paghinga ni Gia, lumingon si Gerald kay Meredith at pagkatapos ay tumango ito. Lumingon siya bago sinabi, "Bueno, oras na upang magkahiwalay tayo, lahat, ingat." Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang maglakad palayo, naiwan ang mga ito sa likuran. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.